Hello everybody, welcome to my channel. Nag-voice message sa akin ng HR manager ko sa Asdod. Kailangan ko magbiyahe papuntang Leonardo Putik sa loob ng 3 araw. Doon ako magtatrabaho. Sa kitchen ako ma-assign dishwashing. Inaccept ko kasi wala naman akong ginagawa. Nakahiga-higa lang ako sa bahay. Sumasakit na likod ko. Pero syempre, I understand the situation. Kasi digmaan. May mga taong kailangan din magpahinga. And then, 3 araw daw ako sa Rehoboth. Sa ikatlong hotel na ito. Napupuntahan ko. Iniwan ko muna yung mga gamit ko dito. Inihanda ko muna yung gamit ko dito sa maleta. At maya-maya alauna, aalis na ako. Pipikapin ako ng taxi dito. Sagot na yun ng hotel. Okay. Bago ko ipakita sa inyo ang aking biyahe, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this. Ayan guys, mula sa Asdod, dinala nila akong pinick up ako ng taxi na provide nila para dalhin ako dun sa another sister company na hotel. Kasi walang gawa talaga sa hotel namin. Iilan lang pumapasok. Siguro yun ang naisip nila na ipadala ko dito sa Rehoboth. Yan yung biyahe ko. Habang nagbabiyahe kami, ako lang at ang taxi driver. Nakita ko sa langit may gumuhit na rocket. Anyway, kung talagang oras mo na. Pero may iba pa rin ang nag-iingat. Napakaganda ng ulap. 3 pakpak na naka-spread sa taas. Ganyan yung nakita ko sa Jerusalem Golden Gate. Pero ito, 3 ito. Ibig sabihin, pinapayungan ng Panginoon itong lugar na papuntang Rehoboth, Jerusalem. Talagang may tagabantay ang Jerusalem. Napapansin ko yan, yung ulap na yan, sa tapat ng Jerusalem yan. Malapit ang Rehoboth sa Jerusalem eh. May mga anghel na nagbabantay sa Jerusalem. Pinoprotektahan ng Diyos yan. May bumabagsak man pero iniingatan ng Panginoon. Hindi biro yung aking ginagawa. Nilipat nila ako na ibang hotel. Tapos after to, hindi pa ako nakapagsimula. Pahiga-higa ako sa apartment, naiinip na ako. Pero okay lang naman, walang trabaho kasi naintindihan ko yung sitwasyon. Papadala nila ako dito. Sana okay yung trabaho ko dito kasi hindi naman yung kinasanayan ko dito yung train. Sa kusina. Kung dishwashing, ituro lang nila sa akin yung machine kung paano. Madali na yan. Tapos, maganda ang langit. Napakaliwanag ng langit. Siguro hanggang alas 3 ako dito kakain ng yogurt. Sabi ni chef, kung kailangan mo ng pagkain, kumuha ka lang dito. Kasi talagang pag sa kitchen, maraming trabaho. Bago ako umalis ng apartment dun sa Asdod, shoutout sa mga kasama ko dun. Sila Ralph, Job, Mean, Ate Mean, si Angelica, sino pa ba? Si Gracia at si Marlon. Naiwan ko sila dun. Nilagay ko muna sa ref yung kanin ko. Kasi after 3 days, babalik ako. And then, pupunta sana kami ni Gracia sa Bumbu. Biglang tumawag ang HR ng Asdod na need kong mag-travel. Anong gagawin ko? Tatanggi ako. Kailangan ko rin ng trabaho. Ayan ako magagawa. Sumunod lang sa kanila sa loob ng 1 taon hanggang matapos ang 5 taon ko dito sa Israel. Kung hindi titigil ang digmaang ito.
Iniwan ko ang ibang kopya ng dokumento ko, pero sinama ko sa aking pagbiyahe sa Rehoboth yung mga document kong ginagamit na original document, kaya may maleta ako. Pati passport ko dala ko. 3 underwear, 2 bra. Yun lang. Of course, sinama ko si Nami, ang aking kaibigang manika. Kasipin ko yan mamaya. Ano pa? Yun lang. Tapos nang hingi ako ng damit kay Gracia, yung pinaglumaan niya. Sabi ko yun ang ipapangpasok sa trabaho. Ilalakad ka lang naman sa kalsada tapos bibihis ka rin ng uniform ng housekeeping. Ganon din yun. Sabi niya, ate, di ba may maleta ka, puro damit. Hindi yung damit na damit ng mga kaartehan yun. Iniwan ko na muna sa asdod.